What comes to your mind when I say North Korea? This man or his nuclear weapons? Do you know North Korea is called the Hermit Kingdom? It is the world's most isolated country, the world's most secretive country. Ito ang katanungan na madalas naglalaro sa utak ng karamihan. Bakit hanggang ngayon ay patuloy pa ring nakakulong sa malaimpyernong buhay ang mga tao sa North Korea? Bakit hindi na lang sila digmain para makatakas na ang mga kawawang tao doon na patuloy na sumusunod sa pangit na patakaran ni Kim Jong-un? Sa katunayan, maraming dahilan kung bakit hindi yan nangyayari. At sa video na ito ay ipapaliwanag ko sa inyo ng detalyado ang mga dahilan na yan. At pagtutuunan din natin ng pansin ang tatlong paraan para ma-take down na ang demonyong si Kim Jong-un. Make sure lang na tapusin mo ang video na ito para malaman mo ang tatlong epektibong paraan. Pero bago yan, paki-like at subscribe naman sa video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At ngayon, simulan na natin. December 12, 2025, 4:30 AM. Isang putok ng baril ang pumunit sa katahimikan ng hangganan ng North at South Korea, ang pinakabinabantayang border sa buong mundo. Pero hindi ito basta-basta kaguluhan. Ayon sa mga intelligence agency, ito na ang simula ng isang lihim na operasyon na tinawag na Operation Fallen Star. Tahimik pero epektibo. May tatlong matitinding plano ang inilatag para tuluyang gibain ng rehimen ni Kim Jong-un. Bawat isa may kakabit na panganib at maaaring magbunga ng giyera o kalayaan. Sa loob ng ilang dekada na natiling matatag ang North Korea bilang isang bansang may armas nuklear, hindi natinag sa mga parusa, hindi naawat sa mga panawagan ng kapayapaan, pero ngayon tila nauubos na ang pasensya ng mundo. Ang tanong na lang ay hindi na kailan kundi paano. Isa sa pinakamakapangyarihang armas laban sa diktadurya ng North Korea ay hindi bomba, hindi drone, kundi USB. Oo, simpleng USB. Pero puno ng pelikula, kanta, balita at katotohanan. Habang paulit-ulit sinasabi ng rehimen na ang North Korea ay isang paraisong sosyalista at ang buong mundo ay gutom sa kapitalismo, unti-unting bumabasag ang kasinungalingang ito. Gamit ang mga flash drive na palihim na ipinapasok mula China, mga radyo na tumatagos sa kontroladong himpapawid at mga lobo mula South Korea na may bitbit na leaflet, unti-unting nagigising ang mga mamamayang North Korean. Ang propaganda ng rehimen ay nakasandal sa ilusyon na parang Diyos ang mga Kim, na sila ang nanalo sa Korean War, na mas maayos ang buhay sa hilaga kaysa sa timog. Pero kapag nasira ang ilusyon, kasama ring gumuguho ang kontrol ng gobyerno. Simula pa noong taong 2009, milyon-milyong USB at micro SD card ang naipuslit na papasok sa bansa. Ayon sa mga grupong nagmo-monitor nito, halos katumbas na ito ng isang flash drive kada ilang mamamayan. Para itong invisible army na nagkakalat ng katotohanan sa mga kalsadang kontrolado ng kasinungalingan. At hindi ito basta aliwan lang. Ito'y tinatawag ng ilan na weapons of mass revelation, mga sandatang bumabasag ng paniniwala at bumubukas ng isipan. Ayon sa mga aktivistang tumutok sa karapatang pantao, karamihan sa mga nakatakas mula North Korea ay nagsabing ang panonood ng mga banyagang palabas, kahit lihim, ang nagbukas ng kanilang isipan at nagtulak sa kanilang tumakas. Hindi mo kailangan ng missile para pasabugin ang isang diktadura. Sapat na ang katotohanan. Taon-taon, mas nagiging sopistikado ang paraan ng pagpupuslit. Sa halip na i-drop mula sa langit, karamihan sa mga USB ay pumapasok sa pamamagitan ng mga underground networks sa China. Isinusugal ng mga smugglers ang kanilang buhay, sapagkat kapag nahuli ka, tiyak ang parusa, torture at kung minsan kamatayan. Isang ulat ang nagsabing may isang taong pinatay matapos siyang makapagpasa ng 500 flash drives. Pero kahit ganon, tuloy pa rin ang daloy ng impormasyon. Mula pa noong taong 2010, napansin na ang biglang pagdami ng access sa banyagang media sa hilaga. At kahit ang kapalit nito ay posibilidad ng pagkakakulong o bitay, patuloy pa rin ang mga mamamayan sa panunood. Batay sa datos, mula 2016 hanggang 2020, mahigit 83% ng mga nakatakas mula North Korea ang umamin na sila'y nanood ng mga palabas mula sa South Korea, Amerika o Japan bago sila tumakas. Alam ito ng pamahalaan, kaya lalong lumala ang kanilang mga batas. Kapag nahuli kang may hawak ng kahit isang Korean drama o Western movie, pwedeng kang litisin sa publiko. Ang parusa, maaaring pagkakakulong sa labor camp o tuluyang bitay. Pero kahit ganito kahigpit, hindi mapigilan ang merkado.
Isang USB drive lang ang nagkakahalaga ng halaga ng isang linggong sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Pero kahit ganon, hindi nababawasan ng demand, bagkus lalo pa itong tumataas. Ang layunin ng mga aktivista, lunodin ang North Korea sa impormasyon. Gawing abot kaya ang access at iparamdam sa mga mamamayan kung gaano sila nilinlang ng rehimen. Ang kampanyang Flash Drives for Freedom na pinangungunahan ng Human Rights Foundation ay nakapangalap na ng daan-daang libong USB mula sa iba't ibang panig ng mundo. Linilinis ang laman, nilalagyan ng curated content at palihim na ipinapasok sa North Korea. At hindi lang USB ang ginagamit. May mga organisasyon sa South Korea, gaya ng Fighters for a Free North Korea na pinamumunuan ni Park Sang-hak na regular na nagpapalipad ng mga lobo papuntang Hilaga. Nakasabit sa mga lobo ang mga DVD, USB, mga leaflet na may impormasyon at transistor radios. Kung iisipin, parang napakasimple ng estratehiya. Pero sa loob ng isang bansang inipit ng takot, impormasyon ang pinaka nakakayanig. Sa labas, misil ang sandata. Sa loob, katotohanan ang sumisira sa diktador. Bawat lobo na pinapalipad mula South Korea ay may timer na automatikong bumubukas sa ere at ibinubuhos ang mga laman nito sa himpapawid ng North Korea. Parang ulan ng katotohanan sa mga kabundukan at kanayunan ng bansa. Hindi madaling sukatin ang epekto ng mga kampanyang ito. Pero ayon sa mga salaysay ng mga nakatakas mula North Korea, malakas ang tama ng impormasyong ito. Marami sa kanila ang nagsabing unang beses silang namulat sa katotohanan nang mapanood nila ang isang South Korean drama o Hollywood movie. Isipin mo na lang, sa loob ng buong buhay nila, tinuruan silang maniwala na naghihirap ang mga taga-timog. Pero sa mga palabas kitang-kita ang kabaligtaran. Mga tao na may sariling kotse, malayang gumagamit ng internet at namimili sa grocery na puno ng pagkain. Sobrang lakas ng impact. Tinatawag ito ng mga eksperto na cognitive dissonance. Yung bang hindi mo matanggap sa utak mo na parang lahat ng sinabi sa'yo ay puro kasinungalingan. Kapag nakita ng isang North Korean kung gaano kakomportable ang buhay ng kanilang southern counterparts at kung gaano sila kalaya, hindi mo na mapipigilan ang tanong. Kung nagsinungaling sila tungkol sa South Korea, ano pa kaya ang hindi nila sinasabi? At dito nagiging malakas ang epekto ng information warfare. Sa halip namang galing ang pagbabago sa labas, mismong mamamayan ng North Korea ang kusang nagigising. Sila na mismo ang nagiging sandata laban sa sistema. Hindi tulad ng military strike na madalas nagbubunga ng takot at pagkakaisa sa ilalim ng diktador, ang ganitong uri ng gera ay humihina ang rehimen mula sa loob. Tahimik pero epektibo. May basehan ito sa kasaysayan. Ayon sa Flash Drives for Freedom, ganito rin ang nangyari sa East Germany noong 1989. Doon nagsimula ang tanong, bakit kailangan pa tayong paghiwalayin ng mga landmine at barbed wire, gayong mas maunlad at mas malaya ang kabilang panig? Unti-unti, lumalabas ang ebidensya ng epekto. Tumaas ang bilang ng mga tumatakas mula sa North Korea matapos silang ma-expose sa banyagang media. Mas lantad na ngayon ang bentahan ng foreign goods sa black market at tila mas confident na ang mga tao na i-access ang bawal na impormasyon. Ang mismong gobyerno ay tila nabubulabog na rin. Kasi kahit ang propaganda nila, nagbago na ng tono. Sa halip na itanggi ang kaunlaran ng South Korea, sinusubukan na lang nilang ipaliwanag ito. Parang desperadong damage control. At ngayon lalong nahihirapan ng rehimen dahil sa teknolohiya. Lumaganap na ang mga portable media player na tinatawag na Notel. Gawang China, may USB at SD card port at battery powered pa. Kahit mawalan ng kuryente, tuloy ang panunood. May mga modelo rin na may built-in radio na nakakahuli ng broadcast mula South Korea at China. Dahil dito lalong bumabagsak ang kontrol ng gobyerno sa impormasyon. Pati smartphone at tablet dumarami na rin sa North Korea. Bagamat limitado ang network access ng mga ito, ang mahalaga ay may USB port, isang butas para makapasok ang katotohanan. Kung dati, ang rehimen ang may hawak ng lahat ng impormasyon, ngayon unti-unting nawawala ang monopolyong yan. Pero tulad ng lahat ng estratehiya, may kahinaan din ito, oras. Matagal ang proseso. Maaring umabot ng ilang taon o kahit ilang dekada bago tuluyang bumagsak ang gobyerno sa paraang ito. At sa bilis ng pagdevelop ng armas nuklear ni Kim Jong-un, baka wala ng sapat na panahon ang mundo para hintayin ito. Kung iniisip mong kailangan natin ng mas mabilis na paraan, tama ka. Pero ang susunod na estratehiya ay mas nakakagulat. Isang plano na sinubukan ng ulitin 12 beses pero palaging bigo.
Ang ikalawang paraan para pabagsakin ng North Korea ay isa sa pinakamatandang taktika sa politika, asasinasyon. Tanggalin si Kim Jong-un at marahil pati ang ilang mataas na opisyal sa pamamagitan ng lihim na operasyon at posibleng gumuho na rin ang buong command structure ng gobyerno. Parang simple lang, di ba? Isang sniper shot, isang drone strike at tapos ang bangungot. Pero kung ganun kadali yan, sana matagal nang may nakagawa. Simula nang maupo si Kim noong 2011, ilang beses na siyang sinubukang ipatumba. Ang pinakakamuntikang tagumpay noong 2024, isang operasyon ang nakalapit ng hanggang 400 meters pero hindi pa rin tinamaan ng target. Buhay pa rin ang Supreme Leader. Napakahirap ng operasyon. Una, ang access. Si Kim ay laging naglalakbay ng madaling araw, walang permanenteng schedule at gumagamit ng mga decoy na sasakyan. Palaging may bodyguards na handang mamatay para sa kanya. At tandaan, ang North Korea ay higit 120,000 square kilometers at halos 80% nito ay bundok, mahihirap lusubin. Kahit ang mga opisyal sa gobyerno, madalas hindi alam kung nasaan siya. Ganun ka-secretive. At ang pinakamalaking panganib, ano ang mangyayari kapag pumalpak? Noong 2017, inakusahan ng North Korea ang CIA at South Korean intelligence na nagtangka umanong gamitin ng biochemical weapon para patayin si Kim. Nagbanta pa silang hahanapin at walang awang pupuksain ang may pakana kahit hindi magtagumpay ang atake. Pwedeng magdulot ito ng napakalaking ganti. Isang full-scale na military strike laban sa South Korea o Japan. Pero kahit sabihin nating naging matagumpay ang isang assassination mission kay Kim Jong-un, talaga bang matatapos na ang problema? Dito na nagsisimula ang komplikasyon. Ayon sa mga intelligence agency, matagal nang may tinatawag na kill order si Kim para sa kaniyang half-brother si Kim Jong-nam. At noong 2017, pinatunayan ng rehimeng ito kung gaano sila kalupit nang ipapatay nila si Kim Jong-nam sa mismong Kuala Lumpur International Airport sa Malaysia. Gamit ang VX nerve agent, isa sa mga pinakanakamamatay na chemical sa buong mundo, pinatay siya sa liwanag ng araw. Ang plano napaka-sopistikado. Dalawang babae ang lumapit sa kanya habang naghihintay ng flight papuntang Macau. Isa sa kanila ang nag-swipe ng chemical sa mukha ni Kim Jong-nam at makalipas lang ng 15 to 20 minutes patay na siya habang binabiyahe papunta sa ospital. Ang brutal na paraang ito ng pagpatay ay nagpapakita kung gaano kahanda ang rehimen na magsagawa ng operasyon kahit pa sa labas ng kanilang bansa. Ang dalawang babae, si Siti Aisha mula Indonesia at si Duan Tihong mula Vietnam, ay nagsabing akala nila'y parte lang sila ng prank show. Pareho silang kinasuhan ng murder pero kalaunan ay ibinaba ang kaso matapos mapatunayang ginamit lang sila ng North Korea. Samantala, 4 na lalaking North Korean na kalaunay na kumpirmang mga espiya ay agad na tumakas palabas ng bansa matapos ang insidente. Ang mensahe ng rehimeng ito ay malinaw. Wala silang pakialam sa international law o sa mga mata ng mundo. Gagamit sila ng ipinagbabawal na kemikal kahit sa loob ng isang international airport kung kinakailangan. Kaya kung ganito nila pinaprotektahan ang mga lihim nila, paano pa kaya si Kim Jong-un mismo? Ang kanyang seguridad ay halos impenetrable. Ang buong security apparatus ng North Korea ay umiikot sa isang layunin, protektahan ang pamilya Kim. Kahit ano pa ang kapalit, mula sa bodyguards, anti-surveillance tech, hanggang sa network ng tunnel at bunkers, lahat ng ito ay ginawa para maging imposible ang assassination. Ayon sa propaganda ng Hilaga, nagsimula pa raw ito kay Kim Il-sung, ang lolo ni Kim Jong-un. Sabi ng istorya, iniligtas siya ng unang asawa niyang si Kim Jong-suk mula sa mga sundalong gustong pumatay sa kanya. Ginamit daw nito ang kanyang Mauser rifle para patumbahin ng mga kalaban. Bagamat malamang ay pinalabis ang kwento, ginamit ito bilang moral lesson. Ang buhay ng mga Kim ay dapat isakripisyo ang lahat para maprotektahan. At tila natutunan ni Kim Jong-un ang leksyon na yun. Simula nang siya'y maupo sa pwesto, walang awa siyang naglinis ng mga pinaghihinalaang hindi loyal sa kanya. Pinakakilalang biktima, ang sarili niyang tiyuhin, si Jang Song-taek na pinapatay noong 2013. Pero kahit matagumpay pa ang isang assassination attempt, baka ito pa ang maging mitya ng mas malalang trahedya. Dahil ayon sa batas ng North Korea, kung mapatay si Kim Jong-un, automatically maglalabas ang bansa ng tactical nuclear weapons laban sa South Korea, Japan at mga US military bases sa rehiyon. Ito ang tinatawag na dead man switch, isang built-in na ganti kahit wala na ang diktador. At wala ring kasiguraduhan na mas magiging maayos ang kahalili niya. Ang kapatid niyang si Kim Yo Jong ang sinasabing susunod sa kanya.
At ayon sa ilang intelligence reports, mas radikal pa raw ito kaysa kay Kim Jong-un. Noong 2020, siya umano ang nasa likod ng pagpapasabog sa Inter-Korean Liaison Office, isang hakbang na ikinagulat ng buong mundo. Kung siya ang maupo, malamang ay mas lalala pa ang tensyon. Ngayon kung hindi sapat ang pagpatay kay Kim, paano kung sabay na targetin ng buong leadership structure? Matagal ng parte ng kultura ng North Korea ang assassination, pareho bilang biktima at bilang gumagawa. Noong 1968, nagpadala sila ng 31 komando sa South Korea para patayin si President Park Chung-hee. Nabigo ang misyon pero ipinakita nito kung gaano kataas ang stakes sa ganitong mga operasyon. Ang ideal na senaryo, sabay-sabay na alisin ang lahat ng pangunahing leader para magdulot ng sapat na kaguluhan na hindi nila agad mapagana ang mga nuklear habang nagbibigay ng puwang para sa mga posibleng reformers sa loob. Ayon sa South Korean intelligence, may hindi bababa sa 7 opisyal sa North Korea na pinaniniwala ang may simpatya sa reforma. Ilan sa kanila, ayon sa mga ulat ay lihim na naiinis na sa pulisya ni Kim. Pero napakahirap i-execute ang ganitong plano nang walang tulong mula sa loob. Dagdag pa dyan, halos lahat ng matataas na opisyal ng North Korea ay palaging nasa mga underground bunkers na sobrang tibay at lalim. Dinisenyo para labanan ng kahit precision airstrikes or special ops. Sa kasaysayan, ilang beses nang sumubok ang South Korea na mag-train ng mga unit para sa assassination ng mga North Korean leader, pero laging nauuwi sa trahedya. Pinakakilalang halimbawa, ang misyon sa Silmido Island kung saan sinanay ang isang special unit para pasukin ng North Korea at patayin si Kim Il-sung. Nag-alsa ang mga recruits, pinatay ang 18 nilang bantay at hinijak ang isang bus papuntang Seoul. Doon sila pinatay ng mga pulis sa isang madugong engkwentro. Pero sa kabila ng mga panganib, ang asasinasyon ay nananatiling opsyon dahil sa isang bagay na hindi kayang ibigay ng information warfare. Bilis. Sa loob ng ilang oras pwedeng mabura ang buong pamumuno. Pero kung tingin mo ay risky na ang assassination, hintayin mong marinig ang ikatlong opsyon, ang tinuturing ng mga military planners bilang pinakahuling baraha, pero rin ang pinakagarantisadong solusyon. At nagsisimula ito sa isang nakakabinging putok mula sa karagatan. Sa dilim ng madaling araw, tumatakbo ang mga Tomahawk cruise missile sa langit. Tuloy-tuloy na tumatama sa mga nuclear facilities, command centers at mga artillery position ng North Korea malapit sa DMZ. Ilang minuto lang ang lumipas matapos ang cruise missile strike, agad nang sumunod ang mga stealth fighter jet, tahimik ngunit deadly, lumulusot sa himpapawid ng North Korea para linisin ang daan. Pagkatapos nila, dumarating na ang sunod-sunod na alon ng mga bomber. Ito na ang pinakadiretsong paraan para pabagsakin ng North Korea, isang full-scale military invasion. Pero ito rin ang may pinakamalaking kapalit. Kahit wala pang ni isang sundalong Amerikano o South Korean na tumuntong sa lupa ng North Korea, halos sigurado na uunahan na sila ng rehimeng Kim sa pamamagitan ng pagpapasabog sa Seoul, isang syudad na may mahigit 10 milyon na mamamayan at nasa layong 35 miles lang mula sa border. Matagal nang sinasabi ng mga eksperto na kayang gawing dagat ng apoy ng North Korea ang buong Seoul gamit ang libu-libong artillery. Pero ayon sa mas bagong pag-aaral noong 2020 mula sa RAND Corporation, mas komplikado pala ang sitwasyon. Ayon sa datos, may halos 5,700 artillery systems ang North Korea na kayang abutin ang malalaking syudad sa South Korea. Pero sa bilang na yon, ilang daan lang talaga ang may sapat na range para abutin mismo ang Seoul mula sa DMZ. Kabilang sa mga pinakadelikadong armas, ang 170mm self-propelled guns, 240mm multiple launch rocket systems, at ang mas bagong 300mm MRLs na mas malayo ang abot at mas masakit ang tama. Sa pinakamasamang senaryo, pwedeng umabot mula 4,500 hanggang over 200,000 ang mamamatay depende sa tagal ng pambobomba at kung ilan ang makakasilong sa mga ligtas na lugar. Pero hindi lang yung unang bugso ng gulo ang nakakatakot. Ang totoong peligro ay ang posibleng escalation ng digmaan na pwedeng mas malala pa sa mga nauna. Ayon sa Federation of American Scientists hanggang 2024, tinatayang may 50 nuclear weapons na ang North Korea. At taon-taon kaya pa raw nilang gumawa ng 6 hanggang 7 dagdag na nuclear bomb gamit ang fissile material. Wala pa ring kumpirmadong bilang kung ilang warheads talaga ang hawak nila. Pero sang-ayon ng mga eksperto, nakagawa na sila ng nuclear warheads na kayang ikabit sa short-range at intercontinental ballistic missiles.
Kung matutuloy ang full-scale war na ito, magiging isa ito sa pinakamalalaking military operation mula noong World War II. Ayon sa isang white paper ng South Korean military, kakailanganin ng Amerika ng hindi bababa sa 690,000 ground troops kapag sumiklab ang giyera. Mas marami pa kaysa sa pinakamaraming sundalong ipinadala sa Iraq o Afghanistan. May iba namang eksperto na nagsasabing sapat na raw ang 200,000 troops basta't suportado ng mahigit 2,000 aircraft at isang dambuhalang naval fleet. Pero kahit ganon, ang logistics pa lang ay napakalaking hamon. Oo, kayang i-airlift ang ilang daang sundalo agad-agad, pero ang karamihan ng kagamitan at tropa ay kailangang idaan sa dagat. At ang prosesong ito ay maaring abutin ng mahigit 6 weeks. At sa panahong yon, may sapat na oras ang North Korea para ihanda ang depensa nila. O mas masaklap pa, maglunsad ng preemptive strike habang hindi pa buo ang puwersa ng kalaban. At hindi pa natin napag-uusapan ang isa sa pinakamalaking tanong sa lahat. Ano ang magiging sagot ng China? Manonood lang ba ang Beijing habang palapit ng palapit ang US military sa mismong border nila? Kung pagbabasehan ng kasaysayan, malabo. Noong Korean War agad silang sumabak para iligtas ang North Korea mula sa pagbagsak. At kung mangyari ulit ang ganitong senaryo, hindi malayong lumawak pa ang gulo. Mula sa regional conflict, pwedeng maging superpower confrontation. Noong 2017, inamin ng Pentagon na kung gusto talagang makumpiska ang lahat ng nuclear weapons ng North Korea, ang ground invasion lang ang tanging paraan. Sa opisyal na liham nila sa US Congress nakasaad, maaring umabot sa daan-daang libo o kahit milyon ang mamamatay sa unang ilang araw pa lang ng labanan. Pero may isa pang dahilan kung bakit napakahirap lusubin ng North Korea at ito ang madalas na hindi alam ng publiko. Ang malawak na mundo sa ilalim ng lupa. Ayon sa pagtataya ng US military, tinatayang may mula 5,000 hanggang 8,000 na underground facilities ang North Korea. At hindi lang ito basta mga bunker o taguan. Ilan dito ay buong complex na may sariling missile launch pads, command centers, air bases at mga pasilidad para sa mga leader ng bansa. Isang halimbawa, ang pasilidad sa Suncheon. Dito may isang 4,400 foot taxiway na nakatago sa ilalim ng lupa at biglang lumalabas patungo sa open terrain. Sabi ng mga analyst, ito ay posibleng secret runway. Pwedeng ihanda ang mga eroplano ng palihim at lumipad ng walang babala. Ayon sa isang North Korean defector, may mga pagkakataon na ang mga fighter jet gaya ng MiG-29 at Su-25 ground attack aircraft ay nagta-take off sa normal na airfield. Pero pagkatapos ng operasyon ay bumabalik sa mga underground base para mag-refuel o magtago. Malapit sa DMZ may malalaking bunker complex na kaya raw pagtaguan ng hanggang 2,000 fully armed troops bawat isa. Sa mga pasilidad na ito pwedeng itago ang buong batalyon at maghintay ng utos para makapagsagawa ng biglaang opensiba sa South Korea kahit wala pang warning. Pero ang mas nakakatakot, may mga tunnel na mismo ang tumatawid sa ilalim ng DMZ. Simula pa noong 1974, 4 na malalaking infiltration tunnels na ang nadiskubre ng South Korea. Ang bawat isa, sapat ang laki para makapagpadala ng hanggang 30,000 sundalo kada oras. At ayon sa ilang eksperto, baka hindi lang 4 ang tunnel na ito. Baka dos-dosenang iba pa ang hindi pa natutuklasan. Ayon pa sa isang dating South Korean general, posibleng umabot sa 84 ang kabuuang bilang ng mga tunnel. At ang ilan dito ay maaaring dumiretso hanggang downtown Seoul. At hindi pa dyan natatapos ang problema. Ang North Korea ay may tinatawag na HARTS o Hardened Artillery Sites. Ito ang mga kuweba sa gilid ng bundok malapit sa DMZ kung saan itinatago ang kanilang artillery. Gaya ng mga 170mm Coxswain guns at multiple rocket launchers. Kaya nilang magpaputok mula sa bukana ng kuweba at pagkatapos ay agad na magtago muli sa loob para mag-reload. Halos imposible itong madetect o mapatigil ng counter-battery fire dahil instant ang tago nila pagkatapos ng putok. Dahil dito ang North Korea ay nagiging isang military target na ibang-iba sa lahat. Ayon sa isang military analyst, hindi lang ito nagpapalakas sa kakayahan ng North Korean Army na magsagawa ng biglaang atake. Pinahaba pa nito ang posibleng tagal ng digmaan kahit kalaban nila ay high-tech na puwersa gaya ng US at South Korea. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit seryoso na ring naghahanda ang Pentagon laban sa banta ng digmaan sa ilalim ng lupa. Noong March 2025, nagsagawa ng joint military exercise ang US at South Korean forces na nakatuon lang sa underground warfare.
Gumamit sila ng reconnaissance drones, robotic dogs at iba pang advanced tech para subukan kung paano linisin, imapa at isecure ang mga tunnel network ng North Korea.